Humahagupit ang malakas na ulan sa mga kalsada. Nililipad ang huling mga tuyong dahon mula sa nanginginig na mga puno. 19 na taong gulang si Isabela, pasa hanggang buto habang naglalakad. Ang mga luha ay humahalo sa patak ng ulan na dumadaloy sa kanyang mukha. Puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang puso. Ang kanyang ina, si Elena, ay walang patawad sa kanyang mga hinihingi para sa kinabukasan ng anak. Si Isabela, na nagtatrabaho bilang nurse, ay nakakakita lamang ng paulit-ulit na gawain, paghihirap at mga kasamahang mapanlamang. Ang tanging pag-asa niya ay makahanap ng trabahong nagpapasaya sa kanya at higit sa lahat, matagpuan ang personal na kaligayahan na sistematikong sinisira ng kanyang ina. Matagal nang umalis ang huling bus, kaya't bumaba si Isabela sa madilim na istasyon ng tren sa ilalim ng lupa. Doon, malapit sa pader, nanginginig sa lamig, nakatayo ang isang binata sa gusgusing damit, nakalahad ang kamay. Isang palaboy sumingit sa isipan niya. Lumaki sa kahirapan, nakaramdam siya ng habag. Parang pamilyar ang mukha ng binata, kaaya-aya pa nga sa kabila ng gusgusing anyo. Marco, bulalas ni Isabela. Sandali siyang napaisip na nasa harap niya ang kanyang ex, ang lalaking minahal niya at nakipaghiwalay dahil sa mga sumbat ng ina. Nag-angat ng ulo ang binata, ngunit agad na iniwas ang tingin. Siguro nahihiya, naisip niya. Sinisikap pigilan ang malakas na tibok ng puso. Palihim, lagi siyang umasa na magkita silang muli. At heto na. Miss, nagkamali kayo. Ako si Rafael. Dimitri, mahinang sabi nito habang umiiwas ng tingin. Nakatingin pa rin sa kanya si Isabela. Isang baliw, mapanganib na ideya ang sumiklab. Paano kung pauwiin niya ito? Sabihin sa kanyang ina na ito ang kanyang nobyo. Para makita nito kung sino ang gustong makasama ng kanyang anak. Para tigilan na nito ang pagpipilit ng kanyang mga kandidato. Baliw ang ideya, ngunit sa nakakainis na araw na iyon, handa si Isabela sa kahit ano. Bumili siya ng kape at tinapay at iniabot sa binata. Nagpasalamat ito ng may hiya at sabik na nagsimulang kumain. Rafael, paano ka napunta rito? Bakit? Saan ang bahay mo? Tanong ni Isabela. Tumugon ang binata ng may pag-aatubili. Ang kanyang mga salita ay puno ng pait. Inang lasinggera, malupit na stepfather, pagpapalaya sa bahay, kawalan ng dokumento. Nakikinig si Isabela at kumikirot ang kanyang puso sa habag. Tara na sa akin, papakainin kita ng hapunan, makakaligo ka at makakatulog. Bigla niyang sabi. Isa lang ang kondisyon, sasabihin ko sa nanay ko na ikaw ang nobyo ko. Kung hindi, hindi siya papayag. Pakiusap, samahan mo ako sa pantasya na ito. Mahalaga ito sa akin. Kailangan ko ng paraan para makaalis sa kulungang ito na ginawa nila para sa akin. Nagatubili si Rafael. Nagpasya kang umuwi ng palaboy para asarin siya, tanong niya, at may kinang ng ironiya sa kanyang mga mata. Salamat sa iyo, mabuti ang puso mo. Alam mo, siguro, sasang-ayon ako, halos namatay na ako sa lamig doon sa daanan. Gumaan ang pakiramdam ni Isabela, parang sumiklab ang mundo sa matingkad na mga kulay. Nabubuhay siya sa damdamin, hindi nangangarap ng kayamanan, naniniwala sa pag-ibig at pagkakaintindihan. Paano kung... Ito na ang tadhana. Buong tapang niyang hinawakan sa kamay ang natulala na binata at kumindat na naglakad patungo sa hindi tiyak na hinaharap. Sa harap ng namanghang mga dumadaan. Si Elena, tulad ng inaasahan, ay sinalubong sila ng walang sigasig. Siya, na may mahinang puso at pangarap ng mayamang manugang, ay nanigas lamang nang makita ang gusgusing kasama ng kanyang anak. Mama, kilala mo si Rafael, ang nobyo ko. Dito na kami titira ngayon. Deklarasyon ni Isabela. Nagbago ang mukha ng ina, ngunit sinikap ni Isabela na huwag pansinin ang kanyang tahimik na galit.
Huwag mong kalimutan na bisita ka lang dito. Masama ang loob na sabi ni Elena. Diyos ko, kailan ka ba titigil sa pagsungkit ng kung sinong palaboy? Nang may mabigat na buntong hininga, umalis siya patungo sa kanyang silid. Nagprito si Isabela ng patatas at masarap silang naghapunan ni Rafael. Ipinakita ni Isabela sa kanya ang lugar para matulog. Inihanda ang higaan. Nasiyahan si Rafael sa mainit na shower, malinis na higaan. Nakatingin siya kay Isabela ng may pasasalamat. Salamat sa puso mo. Magandang gabi, ang aking diwata. Bulong niya bago matulog. Mabilis na naging komportable si Rafael. Ang kanyang kabaitan at pagnanais na tumulong ay nagpalambot sa puso ni Isabela. Inayos niya ang lahat ng kailangan ng kamay ng lalaki. Sumasabik si Isabela na umuwi. Alam niyang hinihintay siya ni Rafael. Ang damdamin sa pagitan nila ay bigla na lang sumiklab. Isang gabi, habang nanonood ng serye, nangingiki si Isabela. Dali-daling nilapitan siya ni Rafael. Pinisil-pisil ng malumanay ang kanyang binti. Nawala ang sakit. Umakyat siya, lumapit sa kanya at namula ang halik. Rafael, ano ang ginagawa mo? Tayo ay... Kunyari lang, bulong ni Isabela. Akala ko rin kunyari lang. Mahinang sagot ni Rafael. Patuloy na hinahaplos siya. Pero seryosong nahulog ako sa iyo, Isabela. Gusto kitang sobra. Ikaw ang pinakamaganda. Sabihin mo lang, kung ayaw mo, aalis ako. Ngunit huli na. Nawala na sa sarili si Isabela. Nalunod sila sa damdamin ng pag-ibig. Lubos silang masaya. Hindi napapansin ang pagkadismaya ng ina. Seryosong umibig si Rafael at naintindihan ni Isabela na natagpuan niya ang kanyang kaligayahan. Ang sarap palang kasama niya, nakakabaliw, naisip niya. Ngunit ang ina ay walang awa. Anak, ano ang ginagawa mo? Anong kinabukasan mo sa kanya? Isa siyang palaboy. Sa loob ng isang linggo wala na siya dito. Tumulong si Rafael sa bahay, inalagaan ang ina, ngunit kinamumuhian siya ni Elena. Lumipas ang isang linggo at hindi umalis si Rafael. Nagpatupad ng matinding hakbang si Elena. Habang nasa trabaho si Isabela, masama ang loob na sinabi niya kay Rafael. May nobyo na si Isabela. Nasa ibang bansa siya ngayon. Pagbalik niya, pareho kayong mawawala. Umalis ka na kung gusto mong mabuhay. Alam ni Elena na nagsisinungaling siya, ngunit ang pagnanais na ipakasal ang anak sa mayaman ay mas matindi sa lahat. Naniniwala si Rafael. Sumasalamin ang sakit at pagdurusa sa kanyang mga mata. Tinakpan niya ang mukha ng mga kamay at tahimik na umiyak. Maaari bang gawin ni Isabela iyon? Sinabi niya na mahal niya siya. Nanigas ang kanyang katawan. Halos hindi gumagalaw ang mga paa. Naglakad siya palayo kung saan dalhin ang mga mata nang hindi lumilingon. Napilitan si Isabela na manatili ng isang araw sa ospital. Walang sinabi ang ina sa kanya tungkol sa pag-alis ni Rafael. Masaya na malayo na ito. Nais ni Rafael na hintayin si Isabela. Kausapin ito, ngunit nanalo ang pride. Aalis na ako. Hindi ko naguguluhin ang sarili kong kaluluwa o siya. Sino ba ako sa kanila? Isang ordinaryong palaboy. Naisip niya. Nagdurusa sa sakit. Nang bumalik si Isabela at hindi nakita si Rafael, naging malinaw ang lahat. Mama, bakit? Pinalayas mo siya. Mahal ko si Rafael. Saan ko siya hahanapin ngayon? Sigaw niya. Si Elena ay nagsara ng pinto sa diskusyon. Ako na naman palagi ang may kasalanan. Ang palaboy mo, siya mismo ang umalis. Tulad ng pagmamahal mo, ganoon din ang paglimot mo. Umiyak si Isabela at dali-daling tumakbo sa mismong daanan kung saan sila nagkakilala. Hinanap niya si Rafael. Nagtanong sa mga dumadaan, ngunit wala siya kahit saan. Parang nilamon ng lupa ang binata. Nakaramdam si Isabela ng sakit. Bakit niya ginawa iyon? Bakit hindi siya naghintay, hindi nakipag-usap? Sinabi niyang mahal niya siya, tapos siya mismo umalis.
Malakas na umuulan sa labas, ngunit hindi ito napansin ni Isabela. Naglakad siya ng basang-basa, umiiyak ng walang humpay. Baka tama si Mama, baka wala akong kwenta. Bahala na yang pag-ibig na yan. Sino ba ang may kailangan yan kung luha lang ang dala nito? Nagkasakit si Isabela. 3 linggo siyang nilagnat. Sa paglalagnat, tinawag niya si Rafael. Nalugmok siya sa malalim na depresyon. Nagpunta sa trabaho tulad ng isang robot. Sa bahay ay nagkukulong sa silid at umiiyak. Nangayayat, hindi maganda kumain. Pagkalipas ng 1 buwan, nagsuka siya. Bilang isang mediko, agad na naintindihan ni Isabela ang lahat. Buntis siya. Ang sitwasyon ay tila walang solusyon. Ang ama ng bata ay isang naglahong palaboy. Ang ina na halos hindi na siya matiis. Ngayon, kapag nalaman ang pagbubuntis, lalong hindi alam ni Isabela kung paano magpapatuloy sa buhay. Bawat umaga at gabi pumupunta siya sa daanan, umaasa na makita si Rafael. Minsan, akala pa nga niya nakilala niya ito mula sa likod. Rafael, nakita na kita! Ngunit lumingon sa kanya ang isang hindi kilalang lalaki. Sa kawalan ng pag-asa, nagpasya si Isabela sa isang kakilakilabot na bagay. Wala siyang nakitang ibang paraan. Nagpunta siya sa gynecologist. Habang nakahiga sa silya, handa nang magpa-abort, sumiklab ang isang kaisipan. Ano ang ginagawa ko? Papatayin ko ang anak ni Rafael. Bahagi niya. Ang munting ito ang magpapaalala sa akin ng pinakamahalagang tao. Paano ako mabubuhay pagkatapos nito? Sa bata na ito, naroon ang saysay. Hayaan ang ina, hayaan si Rafael, hayaan ang masasamang kasamahan. Siya ang manganganak at mag-isa siyang magpapalaki laban sa lahat. Biglang tinulak ni Isabela ang natulala na doktor. Pasensya na po, nagbago po ang isip ko. Buntong hininga ang gynecologist. Salamat sa Diyos, bumalik kayo sa 1 linggo para magpa-check up. Pag-uwi mula sa trabaho, naamoy ni Isabela ang piniritong isda. Agad siyang nasuka. Nag-aalala ang ina, nakikinig sa ilalim ng pinto, sumigaw. Anak, masama ang pakiramdam mo. Buksan mo, hindi ito ang iniisip ko, di ba? Pagod na pagod, lumabas si Isabela sa pasilyo. Nakatayo ang ina, naghihintay ng paliwanag. Oo, mama, buntis ako. Kay Rafael, at pinalayas mo siya. Ngayon, ang iyong apo ay hindi na malalaman kung sino ang kanyang ama. Sana masaya ka. Hindi ako magpapa-abort. Umiyak siya at tumakbo pabalik sa kanyang silid. Hinawakan ni Elena ang kanyang puso. Baliw talaga. Nakinig sa pag-ibig. Inuulit ang aking kapalaran. At ano ngayon? Magpapalaki na naman ng kahirapan. Halos hindi ko nga siya napalaki. Mula noon, halos hindi na nagkausap si Isabela at ang kanyang ina. Nagsara sa sarili si Isabela, umiiyak sa gabi. Hinahaplos ang kanyang tiyan at umaawit ng mga uyayi. Ito ang nagpapakalma sa kanya. Libo-libong beses nagsisisi si Elena na pinalayas niya si Rafael. Hindi naman pala masamang binata. Mahal niya si Isabela. Nakakahiya sa mga kapitbahay na pinag-uusapan ang palaboy nobyong at ang anak sa labas. Sa trabaho, binubuli si Isabela. Ang mga matatandang sanitary attendant ay pinagkakalat ang detalye ng kanyang buhay. Nagalit si Isabela, ngunit ang tanging taong sumusuporta sa kanya ay ang gynecologist, si Dr. Santos. Pinapalakas niya ang loob nito, pinapakalma. Maaaring umiyak si Isabela sa kanyang opisina. Hindi siya pinagalitan, hindi nagbasa ng moralidad. Sinara niya ang pinto, inalok siya ng tsaa at tsokolate at sinabi, Isabela, ngayon naglalaro ang mga hormones. Masyado kang sensitibo. Subukan mong maging malayo. Kausapin mo ang iyong anak. Naririnig at nararamdaman niya ang lahat. Kapag ipinanganak na ang bata, magiging maliliit na lang ang lahat ng problema. Hindi madali ang sitwasyon, ngunit tandaan mo, kung wala kang mapuntahan, tawagan mo ako.
iiwan ko ang lahat at tutulungan kita. Pagkatapos ng bawat pagbisita sa doktor, muli si Isabela ay gustong mabuhay. Lumipas pa ang 2 buwan. Ni araw, ni gabi, hindi niya nakalimutan si Rafael. Sinisi niya ang sarili na pinayagan niya itong umalis. Ngunit di nagtagal, naganap ang isang pangyayari na bumago sa kanyang buhay. Noong araw na yon, mula pa umaga, may kakaibang kutob si Isabela. Nalilito siya sa kanyang shift. Pag-uwi, nakita niya sa labas ng building ang isang grupo ng mga limousine. Nagtaka rin ang ina. May kumatok sa pinto. Sa harap ng pinto, nakatayo ang isang kagalang-galang na binata. "Magandang araw po, Elena. Nasa bahay po ba si Isabela?" Tanong niya nang nakangiti. Si Elena, nagtataka, pinapasok ang mga bisita. Nang lumabas si Isabela, dali-daling nilapitan siya ng binata. "Kumusta, mahal ko? Nandito na ako, ang Rafael mo. Masaya ka ba? Bumalik na ako." Sa pagtataka ng binata, galit si Isabela at tinulak siya palayo. "Ano ka, Rafael? Bakit ka biglang nagpasya na bumalik? Ang dali mo akong iniwan. Naniniwala sa tsismis. Saan ka nagpunta sa lahat ng panahong ito?" "Ano ang pakulo na ito na may mga limusin? O baka noon pa ang pakulo? Sino ka ba talaga?" Nalungkot ang binata. Umupo siya sa sofa. Sininyasan ang mga kasama na umalis ng silid at nagsimulang magkwento. "Huwag kang mainis, mahal ko. Pakiusap, pakinggan mo ako. Tama ka, hindi ako palaboy. Ako ang anak ng milyonaryong si Ginoong de la Cruz." At isinalaysay niya ang kwento ng kanyang buhay tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina, tungkol sa hindi matitiis na madrasta, tungkol sa pag-aaway nila ng ama, at kung paano siya napunta sa kalye, ganap na hindi sanay sa buhay. Ang pakikipagkilala sa iyo, Isabela, ang pinakamaliwanag na kabanata sa aking buhay bilang palaboy. Nang pinalayas ako ni Elena, pumunta ako sa Samara. Mula doon, sinundo ako ng mga sasakyan ng tatay ko. Nagkasakit si Papa, nasa ospital. Ang ahas na iyon ay hindi siya dinadalaw at naalala ng tatay na mayroon siyang anak. Nagkaayos kami. Ngayon, nagtatrabaho ako sa kanyang kumpanya. Sinabi ko kay Papa tungkol sa iyo. Hindi siya tutol, kaya't nandito ako para sa iyo. Mag-ayos ka na. Pupunta tayo sa akin sa kabisera. Ipakikilala kita sa tatay ko. Nakaupo si Isabela na tulala. "Hindi ako pupunta kahit saan, Rafael." Sa wakas ay nasabi niya. "Una sa lahat, may sakit si Mama. Hindi ko siya iiwan. At pangalawa, buntis ako." "Ano ang masasabi mo sa balitang iyon?" Nagbago ang mukha ni Rafael. "Paano? Buntis? Kanino?" Hindi na nakatiis si Isabela at sinampal niya ito. "Sa nobyo ko daw na kunyari lang. Yun ang ipinahihiwatig mo, di ba? Naniwala ka na babae akong malandi. Kung ganoon, bahala ka na sa pera at status mo. Ayoko sa'yo." Umiyak siya at tumakbo papasok ng silid. Galit na tumayo si Rafael. "Ah, ganun pala. Kung gayon, paalam." Umalis ang buong grupo. Hinawakan ni Elena ang kanyang puso. Siya, dahil sa kanyang mga hangal na salita, ang nagtanim ng duda kay Rafael. Ngayon, nasira na ang lahat. Lumipas ang 2 linggo. Lalo pang nawala ng pag-asa si Isabela. Umiyak araw at gabi. Bakit ko ginawa sa kanya iyon? Dumating siya, bumalik. Tapos sinampal ko lang siya. Naku, baliw talaga ako. Lahat dahil sa katangahan ng pride. Mahabang panahon na inisip ni Elena kung paano maitatama ang mga pagkakamali. Nalaman niya ang address ni Ginoong de la Cruz at nagpasya. Nagsinungaling siya kay Isabela na pupunta siya sa tita niya sa kalapit na lungsod. Natulala siya sa laki ng kabisera. Mahirap niyang nakita ang mansyon. Papagabi na sa labas, natakot siya. Kumatok siya sa maliit na gate. Tumahol ang mga aso. Lumabas ang bantay. Huminga ng malalim si Elena. "Ginoong de la Cruz po, o ang anak niyang si Rafael. May importante po akong kailangan sa kanila."
Pakiusap sabihin niyo, ako si Elena, ang ina ni Isabela, ang kasintahan ni Rafael. Hindi po ako aalis dito hanggang hindi niyo po ako kakausapin. Nakipag-ugnayan ng bantay sa amo. Si Hinoong de la Cruz, nagbuntong hininga, pumayag na tanggapin siya. Pumasok si Elena sa marangyang opisina. Sa likod ng mesa nakaupo ang isang gwapong lalaki na may salamin. Kaya madam, ano ang sadya niyo? Tanong niya. Isinalaysay ni Elena ang buong kwento tungkol sa pagkikilala ni Isabela kay Rafael, tungkol sa kanyang kasinungalingan, tungkol sa pagbubuntis ng anak. Wala kaming kailangan mula sa inyo, sabi niya. Kami na lang ang magpapalaki ng bata. Ngunit nais ko lang sanang humingi ng tawad sa inyong anak at ipaliwanag na ang mga salita ko noon ay kasinungalingan. Nalulungkot ako na dalawang nagmamahalang puso ang nag-aaway dahil sa akin. At kawawa rin ang apo ko. Hindi niya makikilala ang kanyang sariling ama. Pakiusap, iparating niyo ito kay Rafael. At kung maaari, ihatid niyo po ako sa istasyon ng tren. Hinubad ng lalaki ang salamin. Naku, isang malaking balita. Kung gayon, magiging lolo na ako kaagad. Ang Rafael namin, mabilis talaga. Sa lahat, nakararating. Huwag kayong mag-alala. Kakausapin ko ang anak ko. Ngayon, ihatid kayo ng super direkta sa inyong bahay. Nakahinga si Elena ng maluwag. Salamat po. Hindi niyo ako pinalayas. Pinakinggan niyo po ako at naintindihan. Makikita agad, kalmado at matino kayong tao. Magaan ang loob na bumalik siya sa bahay. Alam niyang ginawa niya ang lahat ng kanyang magagawa. Nang dumating si Rafael mula sa trabaho, hinihintay na siya ng kanyang ama. Rafael, ano ang nangyayari? Lumalabas, ang anak ko ay isang walang hiya at wala akong kaalam-alam dito. Nagsimula si Ginoong David de la Cruz. Nagbukas ang bibig ni Rafael sa gulat. Bakit papa? Ano ang nagawa kong masama? Sa kumpanya, ayos naman ang lahat. Ganyan anak, Elena ang pangalan niya. Dumating kanina ang isang babae. Umiyak, humihingi ng tawad sa iyo. Nagkwento na ang anak niya ay buntis mula sa iyo. Ano ang ibig sabihin niyan? Kung totoo yan, bakit ka agad nagtatago? Hindi ba yan ang gawa ng lalaki? Nanghina si Rafael. Hindi ko alam papa kung ano ang gagawin. Mabait si Isabela. Mabait siya. Mahal na mahal ko siya. Tinulungan niya ako noon. Pinatuloy niya ako. Kung hindi, namatay na ako sa lamig doon sa daanan. Pero ang nanay niya, ahas sa ilalim ng bato. Hindi niya ako nagugustuhan noon pa man. Tapos, pinalayas pa niya ako. Sinabi niya na si Isabela ay kasama lang ako para magsaya. At may nobyo na raw siya. Kaya nagalit ako. At nang nagpasya akong bumalik kay Isabela para makipag-ayos noong nakaraang linggo, sa halip na matuwa, sinampal niya ako sa muka. Ano ba? Normal ba yon? At bakit? Dahil lang sa simpleng tanong kung kanino siya buntis. Kailangan ko naman siguraduhin na anak ko iyon. Maraming posibilidad. Umiling ang ama. Naku, Rafael, napakatigas ng ulo mo. Una sa lahat, paano ka naniwala ng bulag sa tsismis ng babae at hindi mo kinumpirma? Dapat hinintay mo talaga si Isabela at kinausap siya ng tapat. Pangalawa, isipin mo na lang, ano ang gagawin ng 99% ng mga babae kapag nalaman na ikaw ang anak ng milyonaryo? Sila ay magiging parang baging at susunod sa iyo, basta't kasama ka lang. Pero ang iyo, sinampal ka at pinalayas. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, wala siyang pakialam sa pera at status mo. Mas importante sa kanya ang katotohanan. Kung hindi siya natakot na pauwiin ng isang palaboy laban sa kagustuhan ng ina at magmahal, ibig sabihin, totoo ito, naiintindihan mo? Tapos, nagduda ka sa kanya. Lubos na ng hina si Rafael. Tama nga, paano hindi ko naisip yon? Pinahirapan ko na ang sarili ko. Kinain na ako ng loob. Mahal na mahal ko siya at nagsiselos kahit hindi ko alam kung kanino.
Napakasama ng pakiramdam ko kapag wala siya. Alam mo ba, siya talaga ang pinakamahalagang tao sa akin. Simula nang nakilala ko si Isabela, wala na akong gusto pang tingnan. At ano na ang gagawin ko ngayon, Papa? Masyado siyang ma-pride. Hindi niya ako mapapatawad siguro. Tumawa si Ginoong David de la Cruz. Baliw ka, sinabi ng nanay niya. Ang nobya mo raw ay umiiyak araw at gabi. Ayaw makita ang kahit sino. Basa ng luha ang muka. Tapos sabi mo, hindi magpapatawad. Kausapin mo lang siya ng tapat, mula sa puso. Yakapin mo. Mag-alok ka ng kasal. Walang babaeng tatanggi sa ganyan. At saka, bakit mo naisip na ipagkait sa lolo ang kanyang apo? Masaya si Rafael. Bumili ng isang buwig ng pulang rosas, isang malaking cake, at mga lobo na pangarap daw ni Isabela na matikman at dali-daling pumunta sa kanya. Mahina siyang kumatok sa pinto. Lumabas ang nanay ni Isabela. Mukhang malungkot siya. "Kumusta, Rafael?" sabi niya, at bigla siyang umiyak. Dinala sa ospital si Isabela. Kalahating oras pa lang nang dalhin ng ambulansya. Masyadong sumakit ang tiyan at nagkaroon ng pagdurugo. Naku, anong trahedya? Huwag sanang malaglag ang bata. Lahat iyan dahil sa stress. Namutla si Rafael. "Anong ospital? Sabihin niyo ang address. Mabilis!" Dali-dali siyang nagpunta. Nang sumugod siya sa emergency room, natulala ang mga nurse. Ang anak pala ng sikat na si Ginoong De La Cruz. Saang silid nakahiga si Isabela Nesterova? Ano ang nangyari sa kanya? Saan ang attending physician? Siya ang aking nobya. Dali-daling kumilos ang mga kawani. Lumabas sa kanya ang isang pagod na doktor. Ano ang ginagawa niyo dito? Ito ay maternity hospital, hindi palengke. Si Nesterova ay nasa fifth room. Sa totoo lang, kritikal ang sitwasyon. Nanganganib na malaglag. Malakas ang pagdurugo. Ginagawa namin ang lahat ng makakaya namin. Kayo ba ang ama ng bata? Kaya mo bang magbigay ng dugo? Malaki ang tulong nito sa kanya ngayon dahil malaki ang nawalang dugo. Tumango si Rafael. Oo, kahit ano. Basta't maging maayos si Isabela at ang bata. Babayaran ko ang kahit anong gamot, gaano man kamahal. Pakiusap, papasukin niyo ako kahit isang segundo. Mahalaga may sasabihin ako sa kanya. Kapag narinig niya ito, magiging maayos ang lahat. Tinitiyak ko sa inyo. Tiningnan ng doktor ang mga mata ng binata, puno ng sakit at kawalan ng pag-asa, at nagbago ang isip. Sige, mga ilang minuto lang. Tahimik na pumasok si Rafael sa silid. Nakahiga si Isabela na maputla, parang kumot, tila halos hindi humihinga. Sa tabi niya, abala ang mga mediko. Lumapit ang binata, lumuhod at bumulong. Kumusta, my little bird? Patawarin mo ako, tanga ako. Mahal na mahal kita, higit pa sa buhay. Wala kang sabihin, magtipid ka ng lakas. At ang ating munting, hayaan mong ilagay ko ang kamay ko sa tiyan mo. Maingat niyang inilagay ang kamay sa ilalim ng tiyan, malumanay na hinahaplos ito at sinasabi, "Munting kong anak, ito ako, ang tatay mo. Huwag kang maging magulo diyan. Mahal ka namin ng mama at hinihintay ka ng sobra. Kailangan ka namin sa tamang oras, malakas at malusog." Sa pintuan ay lumitaw ang isang nurse at sininyasan na oras na. Malumanay na hinalikan ni Rafael si Isabela at lumabas. Sa puso ni Isabela ay naganap ang isang hindi kapanipaniwala. Isang oras lang ang nakalipas, gusto niyang mamatay na lang. Ngunit ngayon, sa loob niya, napuno ng init, kaligayahan, at hindi kapanipaniwalang liwanag. Gusto na niya talagang mabuhay, mahalin si Rafael, palakihin ang kanilang anak. Sa wakas, pinikit niya ang kanyang mga mata at nakatulog. Alam niyang sigurado, ngayon, magiging maayos ang lahat. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Rafael. Nagbigay ng dugo si Rafael. Halos buong gabi siyang nakaupo sa labi, hindi nakapikit, nagdarasal.
Diyos ko, kunin mo lahat sa akin. Pera, kumpanya, sasakyan. Basta't gumaling lang si Isabela at ang munting. Mas mabuti pang ako ang magkasakit kaysa may mangyari sa kanila. Mahal ko sila ng sobra. Kinaumagahan, tinapik siya sa balikat ng doktor na iyon. Rafael, maayos na po ang inyong kasintahan. Napatigil ang pagdurugo. Napigilan ang pagkalaglag. Ngunit kailangan niyang manatili dito ng 1 o 2 linggo pa. Sa hinaharap, maging maingat kayo. Huwag payagang magkaroon ng stress. Alagaan niyo siya. Ang mga babae ay sensitibo, lalo na sa ganitong kalagayan. Masayang si Rafael at nakipagkamay sa doktor. Salamat po. Salamat sa Diyos na ayos ang lahat. Kung may nangyari kay Isabela o sa munting, hindi ko mapapatawad ang sarili ko kailanman. Maaari na po ba akong pumasok sa kanya ngayon? Mahigpit na sumagot ang doktor. Nakasabit ang oras ng pagbisita sa receiving area. Huwag labagin ang patakaran. Ang mga patakarang ito ay para sa lahat. Inayos ni Rafael ang lahat. Inilipat si Isabela sa isang pribado at komportabling silid. Hindi pa siya nakakatayo at sinikap ni Rafael na gamitin ang bawat bakanting minuto para kasama siya. Minamasahe, hinahaplos ang tiyan, binibilhan ng maraming prutas. Nagdadala rin ang kanyang ina ng lutong bahay na sabaw. Hindi makapaniwala si Isabela sa kaligayahan. Mama, Rafael, baka masyado niyo akong pakainin. Tataba na ako, parang si Winnie the Pooh. Pagkalabas ng ospital, sa kabila ng pagtutol ni Isabela, inilipat siya ni Rafael sa kanyang mansyon. Siya, kasama ang kanyang ama, ang nangasiwa sa kalusugan ni Elena. Pinagpagamot nila ito sa isang sanatorium. Masaya si Elena. Hindi pa siya nakapagpahinga ng ganoon. Ang sanatorium ay nasa tabi ng dagat. Napakaganda ng mga tanawin. Alaga siya ng mga kawani, parang reyna. Naglalakad siya, nagpapapicture sa harap ng mga bundok at dagat, nagpapadala ng mga larawan sa mga kaibigan. Nangingibabaw sila sa inggit. Nag-leave si Isabela. Nagpa-farewell lunch siya sa trabaho. Ngayon, wala nang nang-aasar sa kanya. Lahat ay nagpupuri. Sa labas ng lungsod, maayos ang pakiramdam ni Isabela. Sariwang hangin, paglalakad, malalim na tulog. Lumaki siya, gumanda. Lumaki ang tiyan niya araw-araw. Aalagaan siya ni Rafael, parang babasaging vase. Napakasaya niya. Nag-order si Ginoong David de la Cruz ng bagong kasangkapan. Inayos ang isang magarang silid-bata. Napakaganda ng paggaling ni Elena. Sa check-up sa klinika, namangha ang mga doktor. Elena, sige na. Magpakasal ka na ngayon. Ano po ulit ang pangalan ng sanatorium? Ire-rekomenda ko po sa lahat ng pasyente ko. Nang pumunta si Isabela sa huling ultrasound bago manganak, kasama si Rafael, isa pa silang nakakagulat na balita ang naghihintay sa kanila. Mapanlin lang nang umiti si Dr. Santos. Isabela, nakikita ko, umayos na ang personal na buhay mo. Ito ba ang asawa mo? Mukha kayong maganda. Nagniningning si Isabela. Opo, si Rafael po ito, ang ama ng aking anak. Maayos po ang lahat sa amin. Nagpatuloy si Dr. Santos. Kung gayon, mayroon akong kamangha-manghang balita para sa inyo. Binata, umupo ka na lang para sigurado. Kambal kayo, isang lalaki at isang babae. Binabati kita. Nagbukas ang bibig ni Isabela. Paano? Kambal? 3 beses po kayo nagpa-ultrasound sa buong pagbubuntis ko at wala po kayong sinabi. Paano po iyan? Nagpatuloy si Dr. Santos. Oo, nakita ko na lahat. Nagpasya lang akong huwag kayong takutin muna. Sang-ayon ba kayo kung sinabi ko iyan noon? Sasang-ayon ba kayo na huwag ipa-abort ang pagbubuntis? Kayo kasi noon ay takot na takot at umiiyak sa lahat ng oras. Tumalon si Rafael sa tuwa. Wow, talaga? 2 anak agad. Ang galing. Isang bagsak na lang. Diba, Isabela,
Hindi magiging boring, sumagot si Isabela na natulala. Tama nga, para sa lahat. Akala ko naman kung bakit ang likot ng munting ko at ang tiyan ko parang dalawang pakwan. Yun pala, dalawa sila doon. Makakaya ko bang manganak ng normal or kailangan ng operasyon? Tumawa ang gynecologist. Mga karaniwang takot ng babae. Siyempre, manganganak ka ng normal. Nasa normal ang lahat ng indicators mo. Malaki ang balakang mo. Kakayanin natin, huwag kang mag-alala. Kailangan lang sa isang linggo mas maaga kang pumasok sa ospital dahil sa kaso ng kambal, madalas maaga at mabilis ang panganganak. Sa bahay, lahat ay natulala. Lihim na nag-sign of the cross si Elena. Diyos ko, ang galing na nagkaayos si Isabela at Rafael. Hindi ko maisip kung paano namin hahawakan ang dalawang bata kaming dalawa lang. Masayang yumakap si Isabela kay Rafael. Kita mo, noong una kitang nakita sa daanan, hindi ko alam kung bakit, pero agad kong naisip, ikaw ang tadhana ko, promise. At hindi ako nagkamali. Hinalikan ni Rafael si Isabela. Maraming beses ko rin yan naisip kasi kung hindi ako nag-aaway sa tatay ko at hindi ako naglibot sa daanan, siguro hindi tayo kailanman magkikita. Hindi ko pinagsisihan na nagkakilala tayo. Pinagsisihan ko lang na naging tanga ako at pinahirapan ko ang aking mahal. Untik na nating mawala ang ating mga munting. Patawarin mo ako ulit. Ngayon, sigurado na ako. Kahit anong sitwasyon, kailangan laging maupo at mag-usap. Marami pa tayong kailangang matutunan dahil bagong pamilya pa lang tayo nabuo. Ngunit mayroon tayong buong buhay para dito. Halos hindi matapos ni Isabela ang pagbubuntis. Sa huli, wala na siyang makita maliban sa kanyang malaking tiyan. Nang dalhin si Isabela sa ospital, hindi mapakali si Rafael. Sa tabi niya, nagdarasal si Elena. Pagtingin sa malaking tiyan ng manugang, hindi maintindihan ni Ginoong David de la Cruz kung paano nagagawang manganak ng isang babae, lalo pat dalawa agad. Sa kabutihang palad, naging maayos ang lahat. Pinilit ni Isabela na si Dr. Santos lamang ang manganganak sa kanya. Pinagkakatiwalaan niya ito ng buong puso. Nang ibinigay sa kanya, basang-basa at pagod na pagod, ang dalawang humihikbing sanggol, umiyak pa siya sa tuwa. Pakiramdam ni Isabela, siya ang pinakamaligayang babae sa mundo. Yumuko si Dr. Santos sa kanya. Naaalala mo, ano ang ipinangako ko sa inyo? Na kapag naging nanay na kayo, ang kaligayahan ay lubos na pupuno sa inyo. Na ang lahat ng iba pang problema at hirap ay magiging maliit at hindi mahalaga. Tama ba ako? Ngumiti si Isabela ng masaya. Oo, 200% tama po kayo. Salamat po, Dr. Santos, sa lahat. Higit pa po kayo sa doktor. Naging parang tatay ko po kayo sa panahong ito. Lubos po akong nagpapasalamat. Sa binyag ni na Sofia at Mateo, nagtipo ng lahat ng mahalagang tao. Press, mga reporter, inimbitahan si Dr. Santos at lahat ng kakilala. Malaki ang handaan. Lahat ay humahanga sa munting anghel at nagnanais ng kaligayahan at mabuting kapalaran sa masayang pamilya. Kung nagustuhan nyo ang kwento, paki-like, mag-subscribe sa channel at iwanan ang inyong komento. Napakahalaga po nito para sa amin.